Po tayong muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose to nourish our soul. Ating pong simulan ang ating umaga sa pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon nang tayo po ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Ang topic po natin sa umagang ito ay may pamagat na Dinig-tinig, Practice of Personal Holiness. Ang batayang talata po natin ay matatagpuan po sa Aklat ng Santiago, Chapter 1, verse 27b. At ito po yung sinasabi. At pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Holiness ang kalikasan ng Diyos. It means power, glory, uniqueness, and transcendence. Ipinakita ng Diyos ng kanyang kabanalan sa pamamagitan ng pag-ibig na nagliligtas kapag ang Diyos ay kumikilos upang magligtas. Ang kanyang layunin ay maipakita sa mga tao ang kanyang kabanalan. Naipapakita rin natin ang ating kabanalan kapag tayo'y pinaghaharian ng pag-ibig sa kapwa. Kapag ang mga hakbang na ginagawa natin ay idinidikta ng pag-ibig. God's holiness is dependent upon Himself because that is His very nature.
God is holy and holy is God. Sa kabilang dako, ang ating kabanalan ay hindi nakadepende sa ating sarili sapagkat likas sa atin ang pagkamakasarili. At malayo tayo sa kalikasang banal. Hindi po kagaya ng sa ating Panginoon, likas po sa kanyang sarili yung pagiging banal dahil yun po yung nature niya. Ang ating kabanalan ay nakadepende sa relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Our holiness is the outflow of our deep relationship with God. Therefore, a pure Christian is deeply in love with God through Jesus. A pure Christian is consecrated to God in obedience to His call and accepted by Him. In the greatness of His grace, ang isang tunay na Kristiyano ay katulad ng buwan. Walang sariling liwanag ang buwan. Ang kanyang liwanag ay nagmumula sa refleksyon ng liwanag ng araw. Gayun din ang isang tunay na Kristiyano. Ang kanyang liwanag ay nagmumula sa refleksyon sa kanyang buhay ng liwanag ni Kristo. Our lives should reflect God's holiness. Sabi po sa Leviticus chapter 19 verse 2b, ito po yung known as holiness code. Be holy, because I, the Lord your God, am holy. Sapagkat banal ang Diyos na ating sinasamba, kailangan din tayong maging banal because we become what we worship. Totoo naman po kung ano yung sinasamba natin, dapat po ganon din po tayo, di po ba? Kaya marapat po talaga na tayo ay maging holy dahil holy po ang ating Diyos na sinasamba. Pero kagaya nga po ng lagi nating sinasabi, walang perpektong tao sa mundo. That's why we need the church and we need God. Para manatili tayong walang dungis ang ating mga sarili. Sa mundo pong ating ginagalawan, ano nga po ba yung dapat nating gawin para mapag-ingatan nating walang dungis yung ating mga sarili sa sanlibutan? Una po, manatiling espiritual na malinis, maging sa mundo na kitang-kita ang kasamaan. Sabi nga po sa talatang ating pinagbubulay-bulayan sa Santiago chapter 1 verse 27b, at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Sa pangalawa po, maging tagatupad ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng matapat at taus-pusong pagsunod sa salita ng Diyos. Sabi po sa Kawikaan chapter 11 verse 5, mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masama sa sariling kabuktukan. At sa pangatlo po, magkaroon ng matatag na pananampalataya sa Diyos. Sabi po sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 17, kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo. Baka kung mga ligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katyagaan. Nahirap pong maging holy sa mundong ating ginagalawan. Ngunit kung si Jesucristo po yung nasa puso natin at susundin po natin yung tatlong binanggit ko kanina, ito po ay kaya nating gawin. Ito ay ating kakayanin, lalo na po kapag tayo ay nagpasyang manindigan ng tama at nararapat. Kapag nagtakda po tayo ng sarili nating pamintayan at nakipagtipang susundin ang mga utos ng Diyos, kahit dumating ang mga tukso at kumilos tayo sa ating mga pamantayan, tayo po ay patitibayin at palalakasin ng higit pa sa sarili nating kakayahan. Nagiging mahirap lamang ang pakikipaglaban sa tukso kapag po tayo ay walang tiyak na plano. Tandaan po natin, binigyan tayo ng buhay ng ating Panginoon to praise Him, to praise the Lord, at hindi para magamit ni Satanas. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga salita mo na aming pinagbulay-bulayan, na alam po namin ito po ay mahirap gawin, pero kung kasama ka po namin,
Kung ikaw yung nasa puso namin, ito po ay aming kakayanin, Panginoon. Kaya panalangin po namin na lagi mo po kaming sasamahan, Panginoon, at huwag mo po kaming iiwan. Amin pong patuloy na inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming pong mga kapatid na mga nagsisipag-aral at mga nagsisipagtrabaho, aming Diyos. Inyo po silang iingatan at sasamahan po sa kanilang mga pinagtatrabahuhan at mga pinapasukang eskwelahan. Aming Diyos, amin din pong patuloy na inilalapit sa iyo ang mga kapatid po namin na nasa banig po ng karamdaman. Inyo po silang pagagalingin, Panginoon, at ikaw po yung magpo-provide ng kanilang mga pangangailangan, lalong higit po sa kanilang mga gamot na iniinom, aming Diyos. Amin din pong nilalapit ang mga kapatid po namin na may mga pinagdadaanan o may mga problema sa buhay. Aming Diyos, ikaw po yung magpapagaan ng kanilang mga dalahin. Amin din pong patuloy na inilalapit sa iyo, aming Diyos, ang aming pong buong maghapon na ikaw po yung sasama sa amin at mag-iingat sa buong maghapon na aming gagawin. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat po mga kapatid sa pagsama po sa inyong lingkod, and friendly reminder po, be Christ-like in our workplace today. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Hanggang sa muli po. God bless po sa ating lahat.